Dakilang Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Tunay na nararapat kang purihin, sambahin sa aming pong mga buhay. Lord, kagaya po ng aming inawit, tunay na ikaw ang isang dahilan kung bakit kami nabubuhay sa mundong ito. Lord, ikaw ang dahilan kung bakit kami may purpose sa mundong ito. Lord, salamat po sa mga purpose at plano mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat din po sa umagang ito na kami po idinako mo sa iyong bahay panambahan. Salamat po sa buhay ng bawat isa na nagbigay ng oras para sa iyong gawain. Lord, marami pong salamat. Andalangin po namin ang iyong pagsama, lagi na iyong banal na Espiritu. Mapil po kami ng banal na Espiritu upang maunawaan po namin ang mga bagay na nais pong iparinig na iyong mensahe sa umagang ito. Lord, hayaan mo pong pagharian mo ang aming mga buhay sa habang kami ay narito sa aming pong pakikinig ng iyong mensahe. Salamat din po, Diyos, sa iyong mensahero na gagamitin. Lagi pong ikaw ang may taas, may hayag sa kanyang buhay. Kaya po, marami pong salamat. Muli po sa iyo namin binabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng kapasalamat at kaluwalhatian ay binabalik po namin sa iyo. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Good morning po. Good morning sa lahat, no? Ayos po ba yung morning natin? Amen. Yan niyo po si Nanay Rosing, no? Amen. Hallelujah. Tayo po ay nasa third Sunday na, ng buwan ng February. Tinitingnan ko po kasi yung relo kung parehas doon, no? At alam niyo po, ako hindi mahilig magsuot ng relo kasi ayoko pong may mabigat sa aking braso. Nagsuot lang po ako ng relo dahil po minsan po ako na-invite doon po sa ibang church ng DIL. Wala pong relo, yung pong relo nila huminto. At hindi ko rin po alam kung saan ako hihinto pag pipreach. No? At yung po ang naging problema ko. Kaya tinitingnan ko po yung relo dahil po baka mamaya abutin po tayo ng alas 12. Okay lang po ba yon? Di po ba? Kasi ang topic po natin ngayon, ang tema po ng February, ano po? Revival. A call to passionate love. Man, pag sinabi pong revival, ibig po sabihin na bago na, nag-uumapoy pa rin yung ating pag-ibig sa Panginoon. Tama po ba? Amen? Sa umaga pong ito, nais ko pong samahan niyo po akong magbasa ng salita ng Diyos. Sa aklat po ng Revelation. Samahan niyo po akong buksan kung kayo po may mga Bible. No, hindi ko na po tatanungin kung ano po yung version ng Bible ninyo. Kung NIV ba yan, o Samsung, o ano pa, iPhone, o ano pa man. Basta sama-sama po tayong magbasa ng Bible, salita ng Diyos. Okay po ba yon? Pakibuksan niyo po ang inyong pong mga Bible sa aklat ng Revelation, chapter 2, verse 1 to 5. Pwede niyo po sabayan, pakisuyo po, pakiplus. Revelation chapter 2, verse 1 to 5. Ganito po ang sabi doon. To the angel of the church in Ephesus, write, these are the words of him who holds the 7 stars in his right hand and walk among the 7 golden lampstands. I know your deeds, your hard work, your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles, but are not, and have found them false. You have persevered and have endured hardship for my name, and have not grown weary. Yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Consider how far you have fallen. Repent and do the things you did at first. If you do not repent, I will come to you and remove your lampstands from it. Pagpalain po ang salita ng ating Diyos sa umagang ito. Ang nais ko pong i-share sa inyo ay pinamagatan pong reviving your passion in love. Sa aking pong introduction, napaiksi lang po. Isang sabi po sa ating introduction, do my life display my passionate love to God. Amen? Sabi po doon, do my life display my passionate love to God. Kung kayo po ang tatanungin nyo, sa inyong tatanungin ko, how? Paano mo may papakita sa ating Diyos
na yung pagmamahal mo sa Kanya nakikita sa buhay natin. Alam niyo po kung bakit? Sabi po ng Matthew chapter 22:37 to 40, yan po yung theme niyan. Minsan po may isang nagtanong, isang dalubhasa sa salita ng Diyos, isang Pariseo na nagsabi, alam niya ang salita ng Diyos, at tinanong ang Panginoon. Sabi niya, Guro, ano ang pinaka-greatest commandment? Alam niyo po ba, ang commandment ng mga Israel, ng mga Hudyo, napakarami, 600 plus. No, dinibite po yun, pinarami ng mga Pariseo, ng mga expert, sapagkat ang purpose nila ay hindi to love God. Alam niyo po ba yon? Ang purpose po nila, kaya tinatanong nila ang Panginoon, ay hindi para sabihing love nila ang Diyos. Ang gusto nilang ipakita sa Panginoon, ipamukha sa ating Panginoong Hesus kung ano yung isasagot nila. Kaya nga po nung sinagot sila ng ating Diyos, wala pong kagatol-gatol. Ang sabi po, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Amen? Nagtataka kayo, bakit yun ang sinagot ng ating Diyos? Hindi naman po sinabi ng ating Diyos, the greatest commandment, every Sunday nandun ka sa church. Tama po ba? Hindi po sinabi ng ating Diyos, every Sunday. Nandito sa gawain ng Panginoon. Hindi po. Sinabi niya doon ay, ang greatest commandment ay mahalin mo yung Diyos na nagbibigay ng buhay sa iyo, ang Diyos na nagbibigay lakas sa iyo, ang Diyos na may-ari ng buhay mo, ang Diyos ng lahat ng bagay dito sa mundo. Amen? Kaya nga po, nung sinagot ng ating Panginoon, yung mga matatalino, napahiya po sila. Napahiya po sila, kaya hindi na po sila nagtanong. Bakit po sila napahiya? Sapagkat nakita nila yung sarili nila, ang love nila, yung law, yung theory na pinag-aaralan nila mula pagkabata hanggang sa sila'y tumanda, ang alam nilang love, yung 10 Commandments. Pero yung sinabi ng ating Panginoon, with all your mind, with all your heart, with all your soul, hindi po nila alam yun. Amen? Ang pagmamahal po sa Diyos ay hindi po word. Hindi po hinahanap ng Diyos ang salitang love in word. Pwede po ba kayo magmahal ng word lang? Sino po nagmamahal dito? Huwag na po niyong patasin. Hindi ko po kayo pinapataas sa kamay. Sa inyo pong isip, alam na ninyo. Tama po ba? Sino po yung nagmamahal? Di ba pag ikaw ay nagmamahal, hindi mo pinapakita sa iyong salita? Tama po ba? Ginagawa mo para sa taong minamahal mo. Amen? Kung bakit yung mahal mo sa buhay, kung bakit yung mga mahal mo sa buhay, kaibigan, kakaibigan, kakilala, ini-invite mo kada Sunday na umattend dito sa gawain ng Panginoon sapagkat pinapakita mo ang pagmamahal ng Diyos na nararanasan mo sa iyong buhay. Tama po ba? Amen? Kaya nga po tingnan niyo po yung mga tao na inyo pong in-invite. Amen? Masasaya yung buhay. Amen? Kaya nga po makikita natin dito sa ating pong pag-aaralan, why? Bakit kailangan natin ipakita na yung pagmamahal natin sa Diyos bawat araw? No? Sapagkat po ang sabi doon, kung babalikan po natin ng Revelation chapter 2, 1 to 5, makikita po doon natin ang problema ng tao. Amen? Nag-iisip po ito, bakit revival? Bakit revival in the passion of love? Bakit? Kasi nakikita po ng ating Diyos sa panahon natin ngayon, marami na pong tao ang walang passion sa pagmamahal nila sa Diyos. Hindi na po nakikita yung totoong passion. Amen? Kaya nga po nakakalungkot makita sa mundong ito, marami na pong Kristiyano ang nawawala sa Panginoon. Marami na pong mga Kristiyano ang humihinto na sa buhay pananampalataya dahil yung passion ng love ng Diyos hindi na nag-aapoy. Amen? Kaya nga po sabi doon, do my life, kailangan nating makita yung buhay natin ay may pagmamahal sa ating Diyos. Amen? Kaya po sa ating pong pag-aaralan sa umaga ito, makikita po natin bakit kailangan natin tayo palaging revive, bakit kailangan tayo laging mainit sa pagmamahal ng Diyos. No? Sabi po ng Revelation chapter 2, nakita po doon ng ating Panginoon Jesus. Nag-audit po siya. Nakita po niya ang Ephesians, ang Church of Ephesians. Sabi niya, Ephesian Church, napakahusay ninyo. Magaling kayong church.
perfect. Kung tautusin, kung sasabi perfect kayo. Amen? Wala akong masasabi sa inyong commitment. Wala akong masasabi sa sipag niyong dumalo sa gawain. Wala akong masasabi sa inyo pagdating sa doktrina, pagdating sa Word of God. Kompleto po sila. Pero bakit nasabi ng Panginoon, no? Meron akong sasabihin sa inyo. Amen? Hindi po konsentidor ang ating Panginoon. Sinabi mismo niya sa kanya po, sa mga taga-Efeso, ito ang nakita ko sa inyo. You're forsaking your love, your first love. Amen? Kaya nga po sa ating buhay sa mundo, tatandaan po natin na ang relasyon mo sa kapwa mo tao, ang relasyon mo sa lahat ng bagay dito sa mundo, susubukin yan. No? Susubukin sapagkat gusto mong makita kung gaano talaga siya kamahal mo o kung gaano kakamahal niya. Amen? Kaya nga po maging yung relasyon po natin sa ating Diyos. No? Yung pong relasyon natin sa ating Diyos, makikita po natin, raranas din po tayo ng mga pagsubok. Bakit? Kasi po, tatandaan nyo, mga kapatid, kung bakit yung pag-ibig natin sa Diyos ay dadaan sa mga pagsubok. Ang isang goal ng kaaway, ang goal ni Satan, alam niyo po ang goal niya? Palamigin ka sa buhay pananampalataya. Palamigin niya, lagyan niya ng ice yung puso mo para ikaw ay manlamig sa pagmamahal sa Diyos. Amen? Yun ang ginawa ng kaaway sa taga-Ephesus. No? Nanlamig po sila, hindi po basta sila nanlamig. Sila po ay tumalikod. They abandon their first love. Kaya nga po ang number 1 na nais kong i-share sa inyo, return to our first love. No? Sabi ito, sino ba? Who is our first love? Man? Nasa inyo po ba sarili, tinanungin nyo, sino ba yung first love ko? Mag-iisip siguro tayo, sino na nga ba yung first love ko? Ano na nga bang pangalan nun? Di ba si ganito yun? Ay, hindi. Siya, yung ganito yun, di ba? At sasabihin natin, hindi talaga natin malilimutan si first love. Bakit kaya? Kasi naalaala natin, si first love, maganda yung inyong naging samahan. Si first love, ganito ang nangyari sa inyo. At walang iba kundi sino ang first love mo. Ang Panginoong Hesus, mga kapatid, siya ang first love natin. Amen? Tama ba? Siya yung first love mo. Siya yung first love natin. Bakit? Kasi kung hindi sa first love ng ating Diyos, barbecue yung labas natin sa impyerno. Nakuha po ba ninyo? Bakit? Kapatid, kung po siya sa John chapter 17, siya po'y nananalangin. Ano po ang sabi niya? Father, kung maaari, ayaw kong ranasin to. 3 times po yun. Na siya po'y nananalangin ng ganon. At dalas, ang sabi na, not my will, but let your will. Nung siya po'y nagbapasa na ng cross dun sa Dolorosa hanggang sa Golgota, siya po'y nilalait ng maraming tao, siya po'y kung ano-ano po yung ginawa sa kanyang panlalait, masakit sa kanyang puso, masakit sa kanyang pandinig yung mga sinasabi ng tao, pero siya po ba'y gumanti? Hindi. Bakit kapatid, hindi siya gumanti? Pwede naman yan sabihin, pwede akong magpababa ng maraming mga angel para sa kayo puksain. Pwede kong naman sabihin, Lord, mag-change na ako, kagaya ni Noah, papalitan ko na ang mga tao dahil sa kanilang kasamaan. Hindi po niya ginawa yon. Bakit kapatid? Bakit hindi niya ginawa yung ganung bagay? Sapagkat nung siya'y naglalakad sa Via Dolorosa hanggang Golgota, mukha mo at mukha ko, pangalan mo at pangalan ko, ang daladala niya. Yung passionate love niya na nandoon sa cross, daladala niya doon sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako ay hindi mapahamak. Amen? Kaya ang first love mo, huwag mo ipapagpapalit ang Panginoong Hesus. Huwag mo ipagpapalit sa anumang bagay dito sa mundo. Amen? Pag Sunday, amen? Pag Sunday, para sa Lord. Amen? Kung mayroon kang katatagpuin pag Sunday, sabihin mo kapatid, sorry, ang Sunday, okupado ni Lord. Tama ba? Kasi pag Sunday po, hindi po maiiwasan minsan. No? Yung may speaker, o tayo marinig na yung filled ng Holy Spirit, meron pang nais siyang i-share. Na-extend. At kung hindi wala tayong passion, ng pagmamahal sa Diyos, baka mainip tayo, sabihin natin, ang tagal naman ni Pastor o ni Brother mag-preach. Meron pa akong katagpo.
No? No, napakahalaga. O kaya naman, baka pag inabot tayo ng alas 12, sayang. Maraming sale ngayon sa SM. Baka hindi ko makuha yung 10% plus. Amen? At baka mamaya, makita mo yung mukha ko dun sa SM at ang sabihin mo, brother, ikaw ang dahilan kung bakit di ko naabot yung sale. Kaya po, sinasabihan ko na po kayo, kasi baka po tayo ay abutin ng hanggang alas 5 o alauna rito. Amen? Okay po ba yun? Di po ba passionate love eh? Amen? Kaya po makikita po natin doon, sabi po doon, return to your first love. Who is your first love? Si Jesus. Why? Sapagkat siya yung una nagmahal sa atin. Hindi naman po tayo karapat-dapat mahalin. Bakit? Kapatid, tayo masuwayin. Namumuhay tayo ng taliwas sa gusto niya. Pero yet, hindi siya nagdalawang isip, ipapako yung buhay na doon sa krus. Dahil ikaw at ako ay ayaw niyang mapahamak. Amen? Kaya po nagkaroon ng John 3:16. No? Sabi po doon, remember how far you have fallen. Sabi ng Panginoon sa mga taga-Efesos, balikan mo, alalahanin mo kung saan ka nadapa, kung saan ka nanlamig, saan parte ng buhay mo na wala yung pag-ibig mo sa Diyos. Amen? Natatandaan niyo po ba kung gaano kayo kainit dati nung makilala niyo ang Panginoon? Diba? Gaano kayo kainit yung sasabihin mo, Lord, hanggat maaari, ayaw ko nang umalis sa church kasi nadadara mo yung presensya rito. Amen? Alam niyo po, naalala ko po, yung po magbiyanan ng nanay. Sabi po nung nanay, masipag po silang umatin sa church at sila po'y laging maagang dumarating. At sila rin po yung huling umaalis sa church. Alam niyo po kung bakit? Sabi po, natapos po ang service, sabi nung anak, sabi nung biyanan na babae sa kanyang anak, anak, umuwi na tayo, tapos na ang service. Sabi po nung anak, pwede po ba maya-maya na? Lumipas po ang oras, sila na lang po ang natira sa church. No? At malapit na magsara sa church. Kaya sabi nung nanay, anak, umuwi na tayo. Sabi po nung manugang na babae, alam mo nay, mas masarap tumira dito sa church. Alam niyo po kung bakit? Tinanong ng nanay kung bakit mo ba gustong tumira dito sa church? Nag-i-enjoy ka ba dahil sa fellowship ng isa? Nai-enjoy mo ba na nakikita mo yung mga kapatiran? Alam niyo po ang sagot nung babaeng manugang? Kaya ako po gustong tumira rito dahil pag nandirito sa church, ang bait ninyo. Amen? Kapatid, yung love na hinahanap ng Diyos, ibalik mo. Amen? Remember how far you have fallen. Minsan po kapatid, kapag po wala ng love, ano po nangyayari sa Kristiyano? Minsan po, taliwas na yung pamumuhay ayon sa gusto ng Diyos. Amen? Kaya nga po sabi ng Matthew chapter 24 verse 12, darating ang araw, manlalamig ang pagmamahal ng marami. Alam niyo po, ang sinasabi po ng Panginoon doon, siya ay nagsasabi sa lahat ng believers. Kapag hindi tayo bumalik sa ating first love, kapag hindi natin ginawang first love sa ang Panginoong Hesus, darating yung time, magugulat ka isang araw, malayo na pala yung buhay mo sa Panginoon. Magugulat ka isang araw, nakikita mo na yung buhay mo, inaanod na rin ng mundo. Nakikiayong ka na rin sa kung ano yung gusto ng mundo. Amen? At yung po ang sabi ng Panginoon sa taga-Efesos, remember how far you have fallen. Minsan po, kung bakit maraming Kristiyano ang nanghihina at nawawala ang pag-ibig sa Diyos, alam niyo po kung bakit? Kasi minsan po, wala na tayong time makipagniig sa Diyos. Wala na tayong time magkaroon ng prayer time. Amen? Wala na tayong time para ibigay natin yung ating oras. Lord, tayo makikipagniig samantalang nung tayo bagong Kristiyano. Amen? Inaabot tayo ng sobra isang oras sa pananalangin. Pero nung tayo ay nung magkaroon na tayo ng ibang bagay na nabibigyan natin ng time, na ginagawa natin first love, nababawasan na yung oras natin sa Kanya. Alam niyo po, Matthew chapter 26, ang sabi po doon, ito po yung sinasabi ng Matthew chapter 26 verse 41. Watch and pray. Amen? Kaya po sinabi ng Panginoon yon sa Kanyang mga alagad.
Bakit niya sinabi yon? Sapagkat yung time na yon, siya ay huhulihin at pahihirapan. Bakit niya sinabing watch and pray sa kanyang mga alagad? Sapagkat alam niya na yung mga kaalagad niya, kapag siya'y nawala na, raranas sila ng persecution, raranas sila ng mga iba-ibang uri ng pagsubok sa kanilang pamumuhay at sa kanilang pagsunod sa Panginoong Hesus. Ano po ang natagpuan ng Panginoon? Nakakalungkot po. No? Sa halip na nananalangin yung kanyang mga alagad, natagpuan niya natutulog. Tama po ba? Mateo chapter 26, verse 41. Sabi po doon, nalungkot ang Panginoon sapagkat yung mga kaalagad niya na sinasabi niyang watch and pray, the spirit is willing, but the flesh is weak. Amen. Tingnan niyo po minsan kapatid, kapag tinulugan mo yung buhay pananalangin mo, kapag tinulugan mo yung prayer life mo, magigising ka isang araw, bumabalik na uli yung dati mong buhay. Tandaan niyo po yan. Kapag wala kang prayer life, magigising ka isang araw, bumabalik na uli yung dati mong pagkatao, yung old nature mo. Babalik po yan. Bakit? Kapatid, ang pananalangin ay isang weapon ng isang Kristiyano. Ito ang weapon natin para makipagniig sa Diyos, para tayo mabless, para tayo ay mabigyan ng paalaala ng Diyos, maunawaan natin kung ano yung paggagawa niya sa atin. Amen? Kaya wag po tayong sayangin yung oras natin. Lagi tayong makipagniig, manalangin. Amen? Upang tayo hindi manlamig sa ating buhay pananampalataya. Amen? Ang ikalwa pong maaaring dahilan kung bakit marami pong Kristiyano ang nanlalamig, nawawala sa Panginoon. Alam niyo po kung ano? Minsan po maraming Kristiyanong nadadapa, natitisod, nagdadamdam sa kapwa Kristiyano. Alam niyo po ba yon? Kapatid, kapag ikaw ay nadapa, natisod kay kapatid, huwag mong hayaan na matagalan pa yon. Huwag mong hayaan na manatili sa ganong sitwasyon. Bakit? Kapatid, kapag ikaw ay nadapa, natisod sa iyong buhay pananampalataya, apektado rin yung pagmamahal mo sa Diyos. Tama ba? Sisimba ka rito Sunday. At sasabihin mo, Lord, hallelujah, tudo, taas ka, tudo, salpo, tudo, sayaw ka. Pero paglingon mo sa kaliwa, wow, si kapatid, bakit pa ito yung katabi ko? Ito yung kinatisuran ko eh. Di ba? Bakit siya pa yung katabi ko rito? Hindi ko na tuloy ma-enjoy yung aking pag-worship, pag-worship. Di ba? Tama po ba yun? Man, makikita po natin kapag ikaw ay natisod, nadapa sa buhay pananampalataya, huwag kang hinto kapatid, bangon. Amen. Kasi ikaw ang talo. Amen. Kasi maapektuhan yung relasyon mo sa Panginoon. Amen. At ikaw, darating yung time, manghihina ka, ang kasunod niyan, mawawala ka. Samantalang, yung taong kinatisuran mo, enjoy na enjoy ang peso niya sa Diyos, ikaw hindi. Amen. Kaya nga sa ating buhay, kapatid, maging maingat tayo. Amen. Minsan po, ang mga taga-Ephesian Church, kung bakit sila tinawag na nakalimot na, tinalikuran yung first love, dahil po sila ay sila po ay sumama, nagpatiayod sa pleasure ng mundo. Sinunod na nila. Amen? Di ba marami po mga Kristiyanong ganyan din? Nagkiklaim na ako'y Christian, born again. Doon pa nga ako na-attend eh. Pero bakit yung pamumuhay taliwas sa salita ng Diyos? Bakit nila hinahayaan yung sarili nila dalhin ng mundong ito? Sapagkat minsan po, ang katwiran ng tao, Lord, nauunawaan mo ako. No? Isang Sunday lang naman ako hindi a-attend. Sa next Sunday, a-attend na uli ako. Amen? Minsan ganun tayo. Amen? Gusto minsan natin ang Diyos ang mamalimos ng oras sa atin. Kapatid, never. Huwag mo natin gawin yan. Ang Diyos ang may-ari ng lahat sa mundo. Amen? Huwag kang matakot, kapatid. Kung sabihin nung ka-deal mo sa business, Sunday, sasabihin ko, Sunday, hindi po ako pwede dyan. Kasi meron po akong commitment kay Lord. Amen? Sasabihin na, ganito. Alam niyo po ba, meron po akong na-bless na tao pagdating sa commitment. No? Nakita ko po sa kanya pag Sunday, ayaw niya na may commitment siya sa labas. Sa Panginoon lang talaga. Yung mga gathering ng family gathering, yung mga birthdayan, wala po sa kanya yan. Miski pa kayo mag-Sunday, okay lang sa akin na ako'y wala dyan.
basta si Lord nasa akin. Hindi po siya takot na ipakita sa kanila, sa kanyang mga mahal sa buhay, Sunday para sa Panginoon. Naninindigan ako para sa Panginoon. Kayo ba kapatid, kaya nyo rin mo panindigan? Kung sabihin sa'yo ng boyfriend mo, girlfriend mo, o sinong importanteng tao, Sunday, kailangan magkita tayo. Kaya mo bang sabihin, sorry, ang Sunday, okupado ni Lord. Hindi kita pwedeng pagbigyan. Kaya ba natin yun? Amen? Dapat kaya. Amen? Malimit ko pong i-share yung pong napakinggan kong patotoo ng isang Kristiyano. Dito po ako bumilib sa kanya. Siya po isang babae. No? Isang babae na kung saan ang asawa niya po'y pulis. Alam naman po natin basta pulis. Matapang. Di ba? At ang babae pong ito'y Kristiyano, pananampalataya. At yung po ang naging asawa niya. At ang sabi po niya, bago po siya pumunta sa gagawain, inaayos na po niya yung lahat ng pangangailangan ng pamilya niya. Inihahanda na para wala pong masabi. Ang iniingatan niya yung patotoo niya bilang isang Kristiyano. One time po, umuwi yung kanyang asawa na lalaki, lasing. No? Lasing po, kasi unbeliever. At ang sabi sa kanya, hindi ka pwedeng lumabas ngayong araw nito. Hindi ka pwedeng magsimba. No? Pag ikaw ay lumabas ng bahay at sumimba, babariling kita. Ganun po. Kayo po, pag narinig yung ganung salita, ano sasabihin? Stay at home na lang. Di ba? Mahirap barilin, di ba? Pero ano po ang sinagot ng babaeng ngayon, ng Kristiyano ngayon? Sabi niya, alam mo, kapag binaril mo ako, magpapasalamat pa ako sa iyo eh. Bakit? Kasi pag binaril mo ako, makikita ko na si Lord. Tama mo ba? Ganun siya manindigan sa Panginoon. Ganun siya magbigay ng kanyang faith, pagmamahal sa Diyos. Alam niyo po, anong nangyari? Na-Christian, na-born again yung asawa niya. Diba? Nakikita niyo po, pag tayo ay marunong manindigan para sa Panginoon, ipinapakita mo yung pagmamahal mo sa Diyos, hindi nang higit sa anumang bagay dito sa mundo. Anong reason? Bakit hindi gawin ni Lord? Anong reason? Bakit hindi ibigay ni Lord sa iyo yung lahat mong gusto? Sasabihin minsan ng ibang kumpanya, mag-overtime ka Sunday. Pag di ka nag-overtime, wala ka na. Hindi ka mapupromote. Kapatid, ang kaaway ay matalino. Gumagawa ng way para ikaw ay hilahin at mawala yung init ng pagmamahal mo. Sabi pa doon, repent and do the things you did at first. Amen? Pinapakita doon. Sabi ng mga taga-Efeso, sabi ng Panginoon, mag-repent kayo and do the things you did at first. Gawin yung muli, yung ginagawa nyo, gaya ng dati. Ano ba yung gaya ng dati? Kapatid, ibalik mo yung devotion mo sa Panginoon. Ibalik mo yung prayer life mo. Ibalik mo yung time na nakikipag-fellowship ka sa Panginoon. At sabihin mo, Lord, i-restore mo yung aking nag-iinit na pagmamahal sa iyo. Amen? Huwag po tayong lalayo. Huwag po tayong sa halip na tayo magpakumbaba. Huwag po magpakumbaba tayo sa harap ng ating Diyos. Amen? Kaya po sa ating buhay, makikita natin kapag ang tao ay nanatilit lumayo sa Diyos at sasabihin mo minsan, no, na naiintindihan naman ako ni Lord, wala akong time para sa every Sunday service na yan. Wala. Amen? Baka po minsan magising ka, hindi ka na born again. Ano pong tawag doon pag hindi ka na born again? Sabi ng mga kasama ko, born again daw. Sabi ko, hindi. Masyado naman kayong, hindi born again. Ang tawag ko po dyan ay si kundiman. Di ba? Ang gandang pakinggan, kundiman. Bakit kundiman? Kasi kundiman magsimba. Yan. Yan po ang tawag ko para mas enjoy, di po ba? Kaya minsan ang gusto mong tawagin kita, si kundiman o si born again? Amen? Si born again. Pag born again ka, ibig sabihin bago ka. Amen? Wala na ang dati mong pagkatao. You are new. Amen? Kaya nga po sabi, repent and do the things you did at first. Sabi ng Panginoon sa mga taga-Efeso, gawin mong muli. Kung ano ka nung nag-born again ka, kung ano ka nung ikay bagong Kristiyano, kung gaano ka kakainit sa akin, ibalik mo. Yun po ang hinahanap ng Diyos sa atin. Ay kung hindi ka sikat sa mundong ito, sabi po ng isang man of God, aanhin mo na ang pangalan mo kilala sa mundong ito. Sa lahat ng bansa, kilala yung pangalan mo. Pero pagharap mo naman sa Diyos, di ka pala niya kilala. Amen? Bakit? Kasi hindi naman siya yung pinupurihan mo eh. Amen? Hindi naman siya yung tinataas mo sa buhay mo eh.
ang mundo rin ang itinataas mo na ang akala mo, ang mundo ang magdadala sa iyo doon sa kalangitan. No. Hindi po mundo ang magdadala sa iyo doon. Yung love mo sa Panginoon, yun ang dadalhin ka doon. Amen? Huwag po kayong tumingin sa relo. Amen? Hindi po na, huminto na po yung relo. Kaya alam na ninyo ang mangyayari. Amen? Sabi po doon sa ating number 2, sabi po doon, ano po, re-examine your heart. Who is in the throne of your life? Tanong po yan. Sino na ba ang nasa trono ng buhay mo ngayon? Tanungin niyo po yung sarili niyo. Sino na ba ngayon nasa puso ko? Sino na ba yung nag-ahari sa puso ko? Si Lord Jesus? O ang mundo na aking ginagalawan? Man? Bakit ko po nasabi yan? Sapagkat minsan po kapag tayo pumunta sa doktor, di ba? Pag tayo nagpa-check up, sasabihin mo, ganito yung sakit mo. At kung sasabihin ng doktor sa'yo, may ganito kang sakit. Ano ang sasabihin? Ano ang iisipin mong una? Kailangan kong kumuha ng second opinion. Tama ba? Pupunta ka sa ibang doktor para i-sure mo na tama ba yung findings ng doktor. Amen? Ano pong ibig kong sabihin? Minsan po tayo kapatid, ang mga taga-Epeso, bagamat sila'y masisipag sa gawain ng Panginoon, pagkat sila'y laging nandoon sa ministra ng Lord, nakakalimutan nila, may problema sila sa kanilang puso. Yung puso nila ay mali ang priority. Mali yung kanilang binibigyan ng time. Di ba? Marami pong ganun din tayo mga kakilala. Marami pong mga Kristiyano, hinahabol yung pleasure ng mundo, hinahabol yung gusto nila sa mundo. Sabi po ng Mateo, tama po ba? Sabi po ng Mateo chapter 16, 24 to 26. Alam niyo po ang sinasabi dyan? No? Ano po ang sabi dyan? Mateo chapter 6, verse 20 po, sa 16, 24 to 26. Ang sabi po doon, take up your cross and follow me. Ang sabi ito, kung sino man, no? If anyone will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. No? Kaya nga po sa ating buhay, ang gustong makita ng ating Panginoon sa ating puso, yung heart, totally surrender to God. Amen? Pag sinabing surrender, totally surrender, ibig sabihin, wala kang itinitira. Tama po ba yon? Sa pagmamahal natin sa ating Diyos, hindi natin pwedeng sabihin, Lord, pwede ba 50% lang muna ngayon? Bukas na lang yung 20%, next month yung 20%, balance ko na lang, Lord, 10%. No? Sabi mo, saka na yung 10%. Kapatid, hindi ganyan ang gusto ng Diyos sa isang kanyang anak. Hindi partial. Hindi niya gusto na ang pagmamahal mo sa kanya by 25%. Ang gusto niya, wholeheartedly, buong puso. Kaya nga po tinatanong doon, sino ba ang nakatrone sa buhay? Kapatid, kung sino yung may-ari ng puso mo, kung sino yung nandoon sa puso mo, yun ang Diyos mo, at yun ang pinibigyan mo ng time, at yun ang minamahal mo ng higit. Amen? Minsan po maaari, mas mahal natin ang mga bagay dito sa mundo. Sabi po ng 1 John chapter 2. Sabi po doon, pinalalahanan po tayo doon. 1 John chapter 2, 15 to 17. Do not love the world. Tama po ba? Do not love the world. Sabi po doon, or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Amen? Sinabi po doon ng ating Panginoon, pinalalahanan na ni ating kapatid na Paul, ni John, na wag nating mamahalin ng higit yung mga bagay dito sa mundo. Bakit, kapatid? Kasi ang sabi niya doon, ang mga bagay na nakikita mo dito sa mundo ay temporary at pansamantala lang. Amen? Hindi po yan pansamantagal. Pansamantala lang. Amen? Pero yung pagmamahal ng Diyos ay hindi mawawala yan. Amen? Kaya nga po sa ating buhay, sabi noon, do not love the world. Ano? Ano na ba yung laman ng ating puso? Kailangan natin i-check lagi bawat araw. Kung yung bang ang laman ng puso natin ay yung mga plano ng Diyos, yung gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo, o baka
ang laman ng puso mo ay yung mga kagustuhan mo man lang. Amen? Kailangan po nating reassure na ang nakatrono, yung pinaka-nakatrono sa ating buhay, walang iba kundi ating Panginoong Hesus. Amen? Kaya nga po, re-examine our heart. Ang isa pa po doon, na makikita natin sa Matthew chapter, sa Matthew chapter 16 verse 24, sabi doon, bakit kailangan natin na siya ang mag-drive ng buhay natin? Kasi tayo ay tinatawag niyang disciple. Sabi niya doon, if you are my disciple, you will, carry your cross and follow me. Kapatid, hindi mo pwede sabihin, Lord, gusto kong sumunod sa iyo, pero ayaw ko naman na buong buo. Hindi po. Kapatid, gusto ng ating Diyos sa pagsunod mo sa Kanya, ng pagsusuko ng buhay mo, 100%. Bakit kapatid? Sapagkat kapag hindi 100% ang pagsuko mo ng buhay sa mundo, isang araw, hindi na siya ang nasa throne ng puso mo. Hindi na siya yung nangunguna sa buhay mo, kundi kung ano yung ginagawa mo na rito sa mundo. Amen? Kaya nga po, pinalalahanan po tayo ng Matthew chapter 6 verse 24. No? Hindi tayo pwedeng magmahal o mag-serve ng two master. Mamimili tayo. Either God or world. Amen? Nasa atin po ang choice. Amen? Kaya makikita po natin, kapatid, na ang puso natin dapat re-examine natin. Idaan mo sa salita ng Diyos. Idaan mo sa pamantayan ng Diyos. Doon mo makikita kung ang nasa trono o yung nag-ahari sa buhay mo ay ang Panginoong Hesus. Sabi pa po roon, a heart full of passion to love others. Amen? Ito po minsan ang mahirap gawin ng tao. Bakit, kapatid? Amen? Ang mga taga-Ephesians, Ephesians chapter 4, verse 31 to 32, bakit po, anong nakita ng Panginoong Hesus sa mga kapatiran doon? Sila po'y masisipag. Sabi na wala akong masasabi. Kayo ay ganito, yung ministry nyo intact. Pero ang problema sa inyo, wala po. Ano po sabi doon sa Ephesians chapter 4, verse 3, 31, sabi doon, yung ano pong kulang sa kanila? Love each other. No? Buksan niyo po yung Ephesians chapter 4. Pwede pong pababa. Ephesians chapter 4, 31 to 32. Sabi po doon, let all bitterness and wrath and anger, and in clamor and slander, be put away from you. Along with all malice, be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. Amen? Nakita ng ating Panginoon na miski sila'y masisipag sa gawain ng ating Diyos, miski sila'y kada Sunday present dito, miski sila'y kung saan pumupunta para mag-share ng Word of God, ang sabi na doon ay wala sa kanila, wala silang love each other. Amen? Hindi nila mahal yung isa't isa. Ang tawag po dyan ay bahala na gang, bahala ka na sa buhay mo. Basta ako may ginagawa para sa Panginoon, okay na yon. Tama ba? Pwede po ba yun? Amen? Ay kapatid, bahala ka na sa ministry mo. Ako bahala na sa ministry ko. Wala pong unity ang Ephesian Church. Kaya po sabi ng Panginoon, papaano mo mamamahal ako na hindi mo ako nakikita, samantalang yung kapatid mo na nakikita mo, hindi mo mamahal-mahal. Tama po ba? Sabi po ng 1 John chapter 4, verse 20. Paano mo sasabihin, mahal mo ako, Lord, I love you. Pero si kapatid, nakagawa lang ng kaunting mali sa'yo. Sasabihin mo, bahala ka sa buhay mo, kapatid. Hindi tayo magkakilala. Magkasalubungan tayo sa SM mo, dyan sa kanto, dyan sa street. Hindi tayo magkakilala. Amen? Nakakalungkot, kapatid. Amen? Ang sabi po doon, a heart full of passion to love others. Sa Matthew chapter 25, 34 to 40, ang sabi po doon, ito po isang kwento na kung saan ito po yung Judgment Day. Judgment Day po to. At ang sabi ng Panginoon, hali kayo doon sa mga nasa kanan po niya, mga pinagpala ng aking Ama. Ako ay nagutom, ako ay inyong pinakain. Nauhaw ako ay inyong pinainom. Nabilanggo ako ay inyong dinalaw. Nasa ospital ako, nagkasakit. Amen? At nagulat po yung mga nasa kanan. At nagtanong sa Panginoon. Anong tinanong nila? Tatanong nila? Anong po yung tinanong? Panginoon, kailan ka po namin nakita na ikinabilanggo, nauhaw, nagutom? Amen?
Hindi po naalaala ng mga taong nasa kanan niya yung mga bagay na ginagawa nila sa kanilang kapwa, yung pagtulong, pag-encourage sa kanilang kapwa, ay naka-record sa ating Diyos. Alam niyo po ba yun, mga kapatid? Lahat ng bagay dito sa mundo, kapag gumagawa ka ng mabuti sa mga kapwa mo mananampalataya, sinusuportahan mo, tinutulungan, ini-encourage mo sila yung magubuhay pananampalataya, alam ng Diyos yan. Amen? Kaya nga sabi po, di ba sa topic kanina sa first service, hindi ka dapat magmalaki, hindi ka dapat magmamayabang. Ang sasabihin mo, ako'y napakalakas sa aking buhay pananampalataya. Hindi ko kailangan ang inyong encouragement. Kapatid, baka one time, ikaw naman ang nasa ibaba at makita mo, wala rin pumapansin sa iyo. Amen? Gusto ng ating Diyos, bigyan mo ng time. Sapagkat ang second commandment ng ating Diyos ay ano? Love your neighbor as you love yourself. Amen? Hindi mo pipili sabihin, Lord, ikaw na lang ang love ko. Wag na yung neighbor ko. Kasi sila, hindi ako binibigyan ng ganito. Sila, mahirap lapitan. Amen? Hindi pwede, kapatid. Ang command ng ating Diyos ay love your neighbor as you love yourself. Hindi mo pipili, miski yung neighbor mo ay hindi kaibig-ibig, miski yung mukha ng kapitbahay mo o kung sino man, ay hindi mo kayang mahalin, mamamahal mo yan dahil sa i-command, command ng ating Panginoon. Amen? Nakukuha niyo pa? Kaya nga po sa ating buhay, huwag po nating kalilimutan, love one another. Huwag po nating si kapatid idadawn nyo. Amen? Huwag nyo pong idadawn at hihilahin pababa. Itulak nyo pataas para siya ay magamit sa kaharian ng Diyos. Ang pangatlo po, ay ito po. Sabi doon, reignite the fire of your love. Sabi ng Panginoon sa mga taga-Ephesus, wala na yung init ng pagmamahal mo sa akin. Nawala na. Amen? Kaya nga po doon ang tanong, is the fire of your love burning in your heart? Nakikita pa ba yung pag-iinit ng pagmamahal nyo sa buhay ninyo? Yung pagmamahal nyo sa Diyos. Amen? Ito ba ay kagaya pa rin nung dating nakilala mo siya? Tingnan nyo po sa mag-asawa. Huwag muna kayong sa mga boyfriend, girlfriend pa. Sa mag-asawa, di ba? Nung siya kinikilala mo, anong ginagawa mo? Mainit yung pagmamahal mo. Pwede nga lang, lagi kang umigib ng tubig, maghugas ng plato, maglaba. Ginagawa mo yan eh. Tama po ba? Hindi ko po nagawa yun. Hindi ko po alam, no? Amen? Makikita po natin na dapat mainit, di ba? At minsan aayaw mo, minsan yung girlfriend mo, yung mag-asawa pa, aayaw mong, parang gusto mo safe na safe lagi. Di ba? Inaalagaan mo. Then, kapatid, paano mo inaalagaan yung fire ng pagmamahal mo sa ating Diyos? Paano mo inaalagaan yan? Paano mo mamimaintain? Alam po natin, kapag gusto mo ang isang bagay ay mainit, anong ginagawa mo? Di ba? Lagi mo nilalagyan ng gatong yan, lagi mo nilalagyan ng fuel para hindi mawala yung apoy. Sabi po ng Revelation chapter 3, 15-16, ganito po ang sabi, I know your works, you are neither cold nor hot. Would that you were either cold or hot. So because you are lukewarm, and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Sabi ng Panginoon sa mga taga-Laodicea, sinasabi mo hindi ka mainit, hindi ka malamig, you are lukewarm Christian. Sabi ng Panginoon, isusuka kita. Kapatid, hindi nais ng Diyos ng kanyang mga anak ay lukewarm Christian. Ayaw niya na ikaw ay matamlay. Ayaw niya na ikaw ay maligamgam. Amen? Yung maligamgam, masarap lang po yan, ipanligo. Pero sa ating Diyos, ayaw po niyan. Ang gusto niya mainit na Kristiyano. Ang gusto niya yung maapoy na Kristiyano. Amen? At hindi ka pwedeng mag-apoy kung hindi mo alam paano mo mamimaintain yung pong fire na yan. Sabi po doon, be filled with the Holy Spirit. Amen? Be filled with the Holy Spirit sapagkat ang banal na Espiritu ang magbibigay lang sa iyo upang ikaw ay manatiling on fire sa Panginoon. Amen? Sa Acts chapter 2 verse 4, yung pong mga apostle
After po na sila ay Holy Spirit baptism, nung sila po ay maka-experience ng pagpuspos ng Banal na Espiritu, ano po ang nangyari sa kanila? Di ba on fire sila? From 120, naging 3,000, naging 5,000 yung mga na-convert sa Panginoon. Ganon din po tayo mga kapatid. Kapag tayo ay filled with the Holy Spirit, ang laging ilalagay sa iyong puso ng Banal na Espiritu, love God, love the other people. Amen? Yan po ang gusto ng ating Panginoon. Kaya sa ating buhay, huwag po natin kaliligtaan. Filled with the Holy Spirit. Amen? Sapagkat yan ang gusto ng ating Diyos. Sabi pa po doon, be filled with the Word of God. Amen? Kailangan mo ng panggatong sa isang siga para yung apoy hindi siya mamatay. Ang salita ng Diyos ay isang kahoy na kapag yung nilagay sa puso mo, kapag yung kahoy, yung ang salita ng Diyos, ay lagi mong binibigyan ng time, minimeditate mo kada oras sa iyong buhay, magkakaroon ka ng maraming apoy ng pag-ibig sa Diyos sapagkat nakikilala mo siya in biblical na kaparaanan. Marami pong tao sa mundo, ang kilala ang Diyos ay sa salita, sa isip, not in biblical. Amen? Bakit po? Kung sila po, ang pagkakakilala nila sa Diyos ay Biblia, nandirito po sila. Kasi mauunawaan nila ang salita ng Diyos. The truth shall set you free. Amen? Kung bakit ka nandirito sapagkat naunawaan mo, the truth shall set you free. Amen? Ang sabi po doon, love your God with all your heart, with all your mind, and with all your soul. Di po ba? Tama po ba? O nabaliktad ko po. Di po ba sabi doon, mind, intellect, gusto ng ating Diyos na maunawaan mo siya sa pamamagitan ng salita ng Diyos. No? Gusto ng ating Diyos yung buhay mo, punuin mo ng kanyang salita. Gusto niya na ang salita niya ay laging siya ang naghahari sa buhay mo. Pagkapatid, kapag hindi salita ng Diyos ang napuno sa iyong buhay, sa iyong puso, baka basura ng mundo ang magpuno niyan. Amen? Baka basura, yung mga bagay na gusto ng mundo, baka iyan ang ilagay mo dyan. Amen? Tingnan nyo po kapatid. Amen? Usong-uso po ngayon yung mga teleserye. Di ba? Amen? Ako po bihirang manood naman. Hindi naman po ako nanonood. Natingin lang ako. Kasi yun po yung nagnanakaw ng oras. Amen? Kasi minsan, di po ba? Isa lang. Nagustuhan mo. Isa pa uli. Hanggang makita mo. Madaling araw na umaga na. Hindi ka pa makatulog. Amen? Na-excited ka. Kapatid, ganyan dapat tayo sa salita ng ating Diyos. Pag binabasa natin ang salita ng Diyos, hindi tayo nakukontento sa isang chapter. Hindi tayo nakukontento sa isang books lang. Hanggang maaari gusto mo, tapusin mo na, Lord, pwede ba ang buong 66 books, matapos ko na ngayon isang araw. Amen? Wow, ganyan po kapatid kapag tayo ay on fire sa ating pagmamahal sa ating Diyos. Amen? Sa ating pong application, kita nyo po, hindi tayo inabot ng alas 12. Amen? Kaya, amen? Sa ating pong application, ang sabi po rito, make room for love. Make room. Tayo po, tatandaan natin lagi kapatid, God designed us to love and be loved. Tama po ba yun? Alam niyo po kung bakit? Hindi naman po tayo kay big-ibig eh. Alam niyo kung bakit? Tayo pong tao ang unang nakipag-break sa Diyos. Amen? Paano ba natin binrek si Lord? Amen? Masarap bang maibreak ka ng mahal mo? Anong pakaramdam pag ikaw ay iniwan ng mahal mo? Di ba? Yung iba kapag iniwan ng mahal niya sa buhay, dinidibdib, naglalasing. Di ba? Yung iba naman nagpapatiwakal. Amen? Nag-suicide. Amen? O, English, no? Kaya makikita po natin, kapatid, no? Kapag ang Panginoon ang hindi priority ng pagmamahal mo, amen, tatandaan mo, mali rin yung pagharap mo sa mundong ito. Tayo ang unang nakipag-break sa ating Diyos. Alam niyo kung saan? Hindi po doon sa Bantayog na Rizal. Hindi po doon sa People's Park. Doon po sa Garden of Eden. Nangyari ang break natin sa Diyos sa Garden of Eden. Ano po ang nangyari doon? Binrek natin si Lord sapagkat mas minahal natin yung fruit of tree na ipinagbabawal ng Diyos. Tama po ba? Ipinagpalit natin yung love natin sa Lord doon sa fruits na sabi niya, kabilin-bilinan ni Lord
huwag niyong kakanin yan. Sabi naman nung kaway, sabi ni Satan, kainin niyo yan. Sigurado ako, magiging Diyos kayo. Amen. Natukso ang tao. Kaya ibinigay, anong ginawa nila? Lord, iiwanan ka na namin. Dito na kami sa masarap na buhay. Dito na kami masaya. Dito na kami sa masayang buhay. Kaya nga po minsan, sabi ng mga taga-mundo, ayaw kong sumama sa mga born again. Boring. Wala nang kaligayahan. Marahat ay bawal. May bawal po ba sa atin? Wala po. Alam po ang ayaw lang ng Diyos? Kasalanan. Amen? Ayaw ng Diyos ang kasalanan. Bakit? Kapatid, ang kasalanan, kapag nagsimula sa maliit yan, hindi ka po niyan titigilan hanggat hindi ka ilublob muli doon sa dati mong buhay. Ang maliit na kasalanan, kapag yan ay minintertain mo, dadalhin ka muli sa dati mong buhay. Naalala ko po si Honeybee. O, di po ba yung honeybee? Sino po ba yung trabaho ng honeybee? Di po ba yung nakuha ng mga nektar? Amen? Dahil gusto niyang gumawa ng isang pulot. Tama po ba? At siya po ay nainganyo. Namasyal po siya. Ang bilin po sa kanya ng kanyang mga kasamahan, Honeybee, hanggang dyan ka lang. Huwag ka na lumampas kasi baka mapahiwalay ka. Makulit po si Honeybee. Siya po ay naligaw sa factory ng matatamis. Amen? At dahil po nagandahan siya, baka ano bang meron doon sa factory? Nung pagpasok ni Honeybee, wow! Ang daming matatamis! Amen? Bakit pa ako'y magpapakahirap maghanap ng bulaklak ay samantalang andito pa na? At siya po ay unti-unting tumitikim, tikim-tikim ng mga matatamis doon. Ang problema, hindi niya namalayan yung kanyang pakpak at paa nakadikit na doon sa matamis. Nakita nyo? Minsan, ganun din po ang mga Kristiyano. Akala natin, yung kaunting kasalanan, okay lang. Hindi mo minsan malaman. Nakadikit na pala yung buhay mo doon sa dati mong buhay. Kapatid, ayaw ng Diyos na tayo bumalik sa dati nating buhay. Kaya nga po ang sabi doon, make room for love. Amen? Sa ating pong conclusion, ganito po ang sabi noon, keeping our passionate love is timeless and has internal value. Wow! Ang pagmamahal pala natin sa Diyos, may value. Amen? Akala natin minsan, walang value yung pagbibigay natin ng oras sa Panginoon. Akala natin yung pagbibigay natin, yung buhay pananalangin natin sa Panginoon, yung pagbabasa ng salita ng Diyos, yung pakipag-fellowship natin dito every Sunday, walang value sa Panginoon. Meron po yan. Amen? Sapagkat gusto ng ating Diyos na maunawaan mo na ang buhay natin dito sa mundo ay may hangganan. Amen? May hangganan po. At gusto ng ating Diyos na bago tayo umuwi sa Kanya, ma-enjoy mo yung buhay na meron siyang ibinibigay sa iyo. Amen? Ipadamo mo yung pagmamahal mo sa ating Diyos at ipadamo sa ating kapwa. Dito po ako magtatapos sa isang kwento. Meron pong isang matandang mananampalataya. Siya po ay European, no? At siya po'y malapit ng umuwi sa ating Panginoon. At siya po ay binisita ng isang niyang kaibigan. No? Binisita po siya at dahil nalaman na siya po ay may sakit at kumbaga malapit na siyang umuwi. Sabi po niya doon sa kanyang kaibigan, alam mo, no? Sabi niya, alam mo ba, mayroon akong naging panauhin, 3 bisita. Sabi nung kanyang matalik na kaibigan, nag-isip siya, meron ka pa bang ibang kaibigan bukod sa akin? Sapagkat ang kilala lang niyang kaibigan ay siya. Amen? Sabi niya, sino sila? Amen? Ang sabi niya ay ganito, ang una ay si pananampalataya. At nagpaalam na ako sa kanya. Ang sabi ko, paalam pananampalataya. Pinapasalamatan kita sa iyong pakikisama sa akin, simula pa nang tanggapin ko si Jesus. Pero, sabi niya, hindi na kita kailangan ngayon. Sapagkat sa pupuntahan ko, hindi kita na mababaanagan. Amen? At sumunod, no, na kanyang naging bisita ay sino? Si Pag-asa. At sabi niya, paalam Pag-asa. No? Sabi niya, paalam Pag-asa.
Natulungan mo ako sa napakaraming mga pagkakataon. Mga panahon na maraming pagsubok, kabigatan at paghihirap sa aking buhay. Ikaw ang nagbigay kaligayahan sa akin. Amen. Kung bakit ako'y nanatiling matatag sa aking buhay pananampalataya. Pero ang sabi niya doon, pero hindi na kita kailangan ngayon. Sapagkat sa aking pupuntahan, natakpan na ng katuparan ang pag-asa. Amen? At ang sabi niya, ang huli kong naging bisita ay si pag-ibig. Amen? Si pag-ibig. Amen? Bakit si pag-ibig? Sabi niya, pag-ibig, sabi ko, ikaw ay tunay na aking kaibigan. Ikaw ang nag-ugnay sa akin, sa Panginoong Hesus at sa kapwa-tao. Sabi po na doon, subalit hindi kita maaaring iwanan. Kailangang isama kita sa aking pupuntahan sa langit. At sa lungsod ng ating Diyos. Bakit? Sabi po, sapagkat ang pag-ibig ang nagpapasakdal sa langit. Kapatid, ang pagbibigay natin ng marugdob na pagmamahal sa Diyos ay may value sa harap niya. Huwag mong babaliwalain. Ang sabi doon, love, hope, and peace. Anong sabi doon? The greatest of all is love. Walang higit sa pag-ibig. Kapatid, kung bakit tayo hindi mapapapunta sa impyerno dahil sa pag-ibig ng Diyos sa iyo at sa akin. Ang Panginoong Hesus, nung siya po'y naglalakad patungo doon sa Golgotha, ang pangalan mo at pangalan ko ang dala niya. Yung kasalanan mo na hindi kayang bayaran natin ay kinuha niya. Kapaya sa ating buhay mga kapatid, anong reason? Bakit hindi natin ibigay yung passionate love para sa Kanya? Anong reason bakit hindi na ibigay natin yung buong puso, yung buong buhay natin para sa Kanya? Amen? Anong reason? Bakit hindi natin totally surrender yung buhay natin sa Kanya? Kapatid, kung ang Panginoon ang siyang naghahari sa ating puso, hayaan mo na siya'y manatili sa iyo. Ano man yung mangyari sa buhay mo, yanigin ka man ng mga pagsubok at problema sa buhay, kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nababago. Amen? Hindi nababago ng anumang problema at pagsubok ang pagmamahal ng Diyos. Tayo ang nagbabago. Amen? Ang pagmamahal ng Diyos, miski kayo nasa hirap ng karamdaman, miski ano yung kasitwasyon mo at kalagayan, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago, nananatili po yan. Amen? Nais ko po tayo tumayo, tayo po'y umawit sa Panginoon, at tayo po'y manalangin. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. At habang po tayo maawit, kapatid, suriin po natin ang ating mga sarili sa oras na ito. Nakikita mo ba yung pag-ibig ng Diyos ay patuloy na mayroong pag-iinit? Kapatid, hindi ko po alam kung ano ang buhay niyo at sitwasyon ng inyong buhay. Pero kilala tayo ng Panginoon. Sa Kanya, hindi po tayo pwede magtago. Kaya tayo po yung mawitin po natin yung unang kinanta. At habang po tayong maawit, patuloy po tayong magpasuri sa Panginoon. Hallelujah, Lord. Yes, Jesus. Habang karapat-dapat, pagkukulang ng habang at tukas mong pagsintan. Habang kakayahan, suklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kaunihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng habang
at wakas mo tagsinta. Habang walang kakayanan, nasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking karamihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Labas ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kabalhatian. Salamat sa suktulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya Saan pa po awit? mo. Yes, Jesus. Panginoon, maraming salamat, O God. Lord, salamat tunay nang iyong pag-ibig ay walang katulad sa mundong ito. Ang iyong pag-ibig sa buhay namin, Panginoon, ay walang katumbas at hindi namin pwedeng ihambing. Ano man meron dito kami sa mundong ito. Lord, marami pong salamat. Na sa umagang ito, ipinaunawa mo sa amin kung bakit gusto mo kami laging maapoy sa pagmamahal sa iyo. Sapagkat ang pagmamahal namin, Panginoon, ang isang magdadala, Panginoon, dyan sa kalangitan. Lord, marami pong salamat sa isang katotohanan na dapat ikaw po ang first love namin. Hindi ka namin ipagpapalit saan man dito sa mundong ito. Ikaw po ang dapat priority ng aming buhay. Lord, marami pong salamat na naunawaan po namin sa umagang ito, anuman ang ialok ng mundo, hindi ka po namin ipagpapalit, Panginoon. At Lord, hayaan mo po sa aming pong buhay, sa bawat araw ng aming buhay, kami po'y manatili sa pag-ibig na yan. Lord, ayaw po naming mapahiwalay sa iyong pagmamahal. Mahirap mamuhay sa mundong ito kung kami po'y hiwalay sa iyo. Kaya po, mamaraan pong salamat sa iyong salita na nagbigay kalakasan sa buhay ng bawat isa sa amin. Nag-encourage sa amin upang kami magpatuloy sa aming pong buhay espiritual, na sa kabila ng mga kabigat at pagsubok na nararanasan ng bawat isa sa amin, Lord, nandirito kami, nagbibigay, Panginoon, ng time para sa iyo. At Lord, salamat, sapagkat ipinaunawa mo sa amin na nais mong ibalik namin yung init ng pagmamahal na ginanaranasan po namin nung una ka po naming makilala. Lord, muli pong ibalik mo sa buhay ng bawat isa sa amin ang init ng pagmamahal na amin pong naranasan. Kaya Lord, marami pong salamat sa umagang ito. Ganun din po, Diyos, ipasako po namin sa iyo ang aming mga puso. Hayaan mo po ang aming puso lagi naka-total surrender sa iyo. Hayaan mo po ang aming pong puso na nagmamahal sa iyo at sa aming kapwa, O Diyos. Kaya po, marami pong salamat. At hayaan mo po sa aming pong paglakad sa bawat araw, kami ay on fire of the Holy Spirit. Kami po ay filled ng banal na Espiritu at puspos at puno ng iyong banal na salita. Lord, marami pong salamat sa katotohanan na dito sa mundo, ang lahat ng bagay ay temporary lang. Pero ang iyong pag-ibig ay mananatili at hindi mawawala, maglalaho sa mundong ito. Mananatili po, Panginoon, ang iyong pagmamahal. Sapagkat the greatest of all is love. Ang pagmamahal, ang agape love na nagmumula sa iyo. Ama, marami pong salamat muli po sa umagang ito. Salamat sa iyong salita, salamat Banal na Espiritu sa iyong pagsama, at salamat po sa buhay ng bawat isa na nagbigay ng oras upang itanim nila sa kanilang puso ang iyong mensahe sa umagang ito. Nawa po sa buhay ng bawat isa, kanila po itong pagyamanin
upang sa bawat araw ng kanilang buhay, manatili po silang malakas, matatag, at higit sa lahat, nag-uumapoy ang kanilang pagmamahal sa iyo. Marami pong salamat o Diyos. Muli, sa iyo po ang lahat ng papuri, kapasalamat at kalwalhatian ay tayong siya lamang o Diyos. Sa tayong pangalan namin, Panginoong Jesus, tayo po magsabi ng Amen. God bless po. And everybody agree and say, our God is not dead. Our God is not dead. Jesus is alive. Jesus is alive. Jesus Christ, Jesus Christ, the Son of the living God, the Son of the living God, is Lord is Lord over the Philippines, over the Philippines, over Asia, over Asia, over America, over America, over Africa, over Africa, over Australia, over Australia, over Europe. over Europe. Jesus Christ, Jesus the Christ, Son of the living God, Son of the living God, is Lord is Lord. all over the earth. Hallelujah, praise the Lord.